mga supporters ni Inday Sara, sa mga nagmamahal sa kanya, na naniniwala sa kanya, sa kanyang mga ginagawa, kailangan niyong malaman na may marching order si Lisa Smugs sa mga cabinet secretaries. Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. Ibinuking nga ni Maharlika na umano'y may marching order laban kay Vice President Sara Duterte at ito ay plano umano ni FLM mga kababayan po natin. Gaano ito katotoo at sino ba ang source ni Maharlika? At dito umano mga kababayan po natin ang plano nilang pabagsakin itong si Vice President Sara Duterte dahil unang-una at simula pa lang ay ayaw niya na nga ito. At dahil sa naganap na Unitem ay wala siyang magagawa kundi makipagplastikan na lang umano dito kay Vice President Sara Duterte. Samantala una na nga ang ibinuking ni Maharlika ang umano'y planong pabagsakin nga ni Tambaloslos at ni Senator Raffy Tulfo itong si Vice President Sara Duterte. At yan din ay kasunod nga sa mga plano umano ni FLM. Samantala mga kababayan po natin, itong si Senator Amy Marcos ay patuloy pa rin na sinusuportahan itong si Vice President Sara Duterte na tila ba lumalayo siya dito kay Pangulong Marcos at kay Madam FL. At ang kanyang sinusuportahan ay itong si Vice President Sara Duterte, pati itong kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez ay tila ba galit na nga kay Senator Amy Marcos dahil hindi niya ito pinapaboran sa kanyang mga plano. Samantala, sabi nga ni Maharlika, mga kababayan po natin, itong kanilang plano ay paghahanda na umano para sa 2028. Gaano ito katotoo mga kababayan po natin? Narito at kayo na po bahala ang maghusga. About the marching order of Liza Ahas Araneta Smugs. Sabi ko sa inyo, siya ang punot dulo nito. Okay? So kung babalikan natin, yung mga Sara Duterte supporters, well, Sara, and Marcos noon, di ba, nagbabakbakan din tayo. Di ba, before ako nabudol. At lagi ko sinasabi sa inyo, at hindi ko ikinukubli sa inyo, na sinasabi ko na, nung time ng campaign, na hindi pa natin alam na magtatandem si Sara at si Kuting, sabi ko, I am for Bongbong Marcos, aka Kuting ng Norte. Okay? Siguro, napagtanto-tanto ko, kung hindi nagtandem si Sara at Kuting, ay baka hindi rin naging ganito ang kwento natin sa larangan ng politika. Baka hindi natin alam na hindi talaga si Kuting ang magiging presidente at hindi nagkaroon ng mga special smugglers si Lisa Smugs. So noon, nagbabakbakan tayo, well, you know me, na BBM supporter, Duterte Marcos supporters din talaga ako since noong naging presidente si Pangulong Duterte at uma-attend ako sa lahat ng mga gatherings halos dito. Pag binoboljak si Marcos, binoboljak si Duterte dito ng mga rebeldeng komunista dito sa Amerika, nandoon ako lagi. Hindi ko na kailangan pang ibida sa inyo yan. Dahil available lahat yan sa social media. You just can Google it. Kung ano yung ginawa ko as a supporter ng dalawang pangalang ito na all I thought para sila sa pagbangon ng Pilipinas. Especially, particularly itong si Kuting ng Norte. Dahil talagang grabe ang ibinungusong time dito. Ngayon, ano ang malungkot? Okay? Ang malungkot, kasi akala natin itong dalawang pangalan ng pamilyang ito, dahil sabi ninyo, ang karamihan sa inyo, majority ay sukang-suka na kayo sa pangalang Aquino at sa mga Dilawan. Right? Kaya bagong mukha naman. Natuwa ang mga Marcos supporters noong ipinalibing o pinayagan ng Pangulong Duterte na mailibing si Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani na inilaban ng pamilya ni Kuting, nila Amy, na mailibing ang tatay nila sa libingan ng mga bayani. Kaya nga nag-antay sila ng pagkahaba-habang panahon na nagkaroon ng isang Duterte president, kaya napayagan sila sa paglibing. At I believe, tinatawag naman ng utang na loob yan ni Amy Marcos dahil si Duterte, President Duterte ay naniniwala na dapat mailibing si Senior sa libingan ng mga bayani dahil siya ay nagsilbi bilang isang sundalo nung panahon niya. Okay? So dyan pa lang ay talagang napakalaking utang na loob ng mga Marcos sa Duterte. But again, hindi porkit may utang na loob ka ay may nagawa ka, pag may ginagawang mali ang isang tao, magkikis-as ka na lang o magiging asong julol ka na lang, di ba? Yung mga ganon. So hanggang sa dumating ang punto na
nagbabakbakan tayo dito sa social media, nilalabanan natin yung mga dilawan na sinasabi natin, pero yun pala, it turned out na si Lisa As, Araneta Smugs, masawal pa sa dilawan na binoboljak natin. So 2021, tayong lahat ay nagbuni nung nagkaroon ng pag-marriage made in heaven between Sara and Kuting na sinasabi ni Senator Amy Marcos. Lingid sa inyong kaalaman, yung hindi pa nakakaalam, but definitely mga supporters ni Sara and the Dutertes, alam nyo ang kwento na si Amy Marcos talaga, si Senator Amy Marcos, ang gumapang o nakipagkaibigan o nakipagkasundo, both parties naman kay Inday Sara, silang dalawa. Talagang ang unit team ay totoong unit team. Wala sanang lumabas na Michael Ma, wala sanang lumabas na mga special smugglers or envoys, special smuggler envoys, okay? Wala sanang lumabas na mga bribery ni Tambaluslos. Kapag naging smooth sailing, when I say smooth sailing, lahat yumayabong ang bayan natin. Okay? So wala tayong pagtatalunan ngayon, sa halip papalakpakan pa rin natin ang unit team. Pero wala ngang unit team. Nabudol, okay? Nabudol din si Sara Duterte, si Inday Sara, Vice President Inday Sara. I hope na sooner ay magsalta na rin siya at talagang sabihin niya sa sa taong bayan, and even Amy Marcos, alam nilang dalawa yan, kung ano talaga ang real deal sa loob ng Malacanang. So ito nga ang gustong mangyari ni Maharlika at ng mga kanyang taga-supporter, mga kababayan po natin, na tuluyan ang magsalita itong si Vice President Sara Duterte at makipaghiwalay sa umano'y unit team na binuo nga nila, dahil mukhang hindi naman siya sinusuportahan ni Pangulong Marcos at tahimik nga sa isyu ng CIF at mga paninira sa kanya. At mukhang lumalabas, mga kababayan po natin, na sinusuportahan pa ni Pangulong Marcos itong si House Speaker Martin Romualdez. Kung tutuusin, mga kababayan po natin, pag dumating kasi ang panahon na magkalaban itong dalawa, si Vice President Sara Duterte at itong si House Speaker Martin Romualdez, malamang ay pipiliin talaga ni Pangulong Marcos ang kanyang pinsan. Dahil unang-una, kapag ito ang nanalo, siyempre sila pa rin ang nasa posisyon, mga kababayan po natin. Pero tandaan po natin, dahil kay Vice President Sara Duterte sa kanyang pakikipag-alyansa, ay nanalo itong si Pangulong Marcos, mga kababayan po natin. Hindi siya basta-basta mananalo kung walang suporta ni Vice President Sara Duterte. So, yun pa lang talagang napakalaking utang na loob na ito ni Pangulong Marcos. Ganoon pa rin, mga kababayan po natin, dahil hindi basta-basta makapag-desisyon nga itong si Pangulong Marcos, dahil may FL na umano'y kumukontrol sa kanya. Ayun nga, kay Maharlika, kaya posible na hindi siya makaka-react dito, hindi siya pwedeng gumawa ng aksyon kung ang mga bagay-bagay ay hindi nga gusto ni Madam FL. 2 months ago, na-demote si Gloria Macapagal Arroyo, okay, Deputy Speaker. Na-demote, anong ginawa ni Sara? Okay? Nagsalita against doon sa mga taong nag-demote kay GMA dahil yan ang kanyang mentor. Alright? Actually, nung campaign pa lang, naiinis ako kay GMA nung ayaw niya magsuot ng red. Ito, totoo to Nag-uusap kami ng mga kabudol ko, ng mga kamartos ko. Inaabangan talaga namin. Even si Lisa Smugs, alam niya to. Inaabangan namin yung isusuot ni Gloria. Okay? Kasi alam namin si Sara is mentor niya si Gloria. Inaabangan namin sa mga meeting de avance, kailan kaya magsuot si Gloria ng kulay dilaw. Kasi alam namin, very Sara lang siya at hindi siya talaga puting. Alam namin yan. So, finally, nung nagsuot na si GMA ng pag binalikan yan, makikita nyo, si GMA ng green and red, natuwa na kami. Ito na to, okay na to, unit team na nga. Okay? Yung mga ganong pangyayari. So, si GMA nabudol din. Okay? So, dinemote siya as deputy, senior deputy, ngayon mga palangga, sa utos ni Lisa Smugs at pakikipagsabwatan ni Tambaluslos. Kahit hindi sabihin ni Gloria yan, syempre hindi nila sasabihin yan. They're politicians. But us, ang kinukwento ko sa inyo, ay kwento din nila ito sa likod na hindi nila masabi for, professionalism eklabush and sa politika plastikan. Kaya hindi ako pwede yan. Hindi ako pwede sa politika dahil pagjojombagin ko silang lahat. Alright? Hanggang sa nag-post na si Inday, sa imong pangarap, sa imong ambisyon, don't be tambaluslos. So ang dami na hanggang sa dumating ang confidential fund na si Sara ay ina-attack
tungkol sa confidential fund, pero ang confidential fund and extraordinary ang fund nila ay ayaw nilang iulat sa bayan o ayaw nilang i-audit. So definitely, the intention of Liza Smugs is to attack Sara para sa pangarap nila ni Tambaluslos for 2028 and 2034. Sabi ko na yan sa inyo. Noon pa, first quarter of the year, this year, sinabi ko na sa inyo na ang pangarap ni Liza ay ginugroom niya na si Sandro at itong si Tambaluslos for 2028 para sa susunod na pagiging presidente. At hindi natin papayagan yan. At hindi mangyayari yan. You know? At for sure, kailangan natin itumba muna ang Smartmatic para hindi matupad ang pangarap ni Liza Smugs. So today, mga kababayan, I will promise na hindi ako magsisigaw. Okay, sa mga supporters ni Inday Sara, sa mga nagmamahal sa kanya, na naniniwala sa kanya, sa kanyang mga ginagawa, kailangan niyong malaman na may marching order si Liza Smugs sa mga cabinet secretaries niya. Bakit ko sinasabing cabinet secretaries niya? Dahil si Liza Ahas Araneta Smugs ang in charge sa pag-appoint ng mga tiwali na kasabwat niya. So yan po yung mga expose ni Maharlika, mga kababayan po natin, patungkol sa umano'y marching order laban nga kay Vice President Sara Duterte. At ang may akda nito umano ay si FLA, mga kababayan po natin. So gaano ito katotoo? Nasa inyo po ang paghuhusga, mga kababayan po natin. Kaya kung sa inyong sariling opinion ay komentaryo ay totoo ito o hindi man, huwag kalimutan ilagay sa ating comment section. Maraming salamat. Bye-bye.